na lang po natin na ito po yung ating bahay. Mayroon po tayong door, meron po tayong breaker, at meron po tayong mga outlet, and then meron din po tayong mga receptacles and yung switch ng mga ilaw. So, ibig sabihin, itong ating yung mga linya po ng ating bahay, yung linya po ng ating bahay, iisa lang po yan. Right? Sir Joel, isa lang ang linya po ng ating bahay. So, ibig sabihin po, ito po ay magkakakonektado lang po. So, ibig sabihin, isa yung dinadaluyan. Kaya mula po doon sa kontador, papasok doon sa breaker, makikita nyo po, isa po yan. Ano? Kung may mga outlet po dito, isa po yan. Kaya po, ibig sabihin, kung pinatay natin ang breaker, di patay natin sa loob ng bahay. Tama? Ano? So, ibig sabihin, isa po. Meron po kaming inilagay dito, ito po yung tinatawag na digital reader meter, kung saan ipapakita po sa inyo yung voltahe po, ito po yung voltage nitong establishment po ito, and then ito po yung ampere, ito po yung wattage, yung kulay green. Nakikita po, ma'am, pwede po kayong pumunta dun sa kabila po. So, ito pong voltage, ang voltahe po dito ay 228.4. Okay, 228. And then, para makuha ang wattage, voltage times ampere equals wattage. Okay. Ano po? Ito po ang papansin, ang ating pong i-read yung wattage po. Yun po ang pumapalo po dito at nire-read po ng ating kontador. Ano po? Bubuksan ko po ito, 50 watts po. Okay, 50 watts daw, 50 watts po itong bombilya. Buksan ko po. Okay, pumalo po siya ng 53.8. Mas mataas siya ng 3.8. Okay. Bakit? Kasi ang voltahe niya is 228. Ang atin pong normal lang po ng voltage po natin is 220. Napiyok. 220. So, ibig sabihin may waste po tayong tinatawag na 3.7. Na habang bukas po ang bumbilya po natin na dapat ay 50 lamang siya, pero nadadagdagan po ng 3.7. Gagamitan po natin itong capacitor bank power po natin or yung power factor corrections po. Okay. So, bumaba po siya mula sa 50 naging 26 po. Naging 26. Almost 45%. Ha? Tapos tayo dyan. Bumalik ulit. So, okay. Meron pong binili si BP ng... Hindi ko binili. Hindi lang pala sa mga pinagdimuhan. Subukan po natin kung makakatipid po ba tayo at para makita nyo rin at masabi nyo sa mga kakilala nyo na yung may mga ganito sa bahay nila, sila lang. Subukan po natin, ha? Wala. Tinapong ko na yung ganyan ko. Okay, mula sa 54.1. Mas lalong tumaas. mas tumaas na point something. So, ibig sabihin, mas nakakadagdag pa po na konsumo natin sa kuryente. Okay? Okay? May isa pa. Ang dami naman itong binili mo. Ay, oo. Yun yung mura. Yan. Wala? Nadagdagan din? Nadagdagan din. Almost. Walang Wala lang. Wala lang. Display lang po sa bahay. Kaya, yan, makakatulong na kayo. Pero pa po kayo. So, yan. Mula po sa 53, makikita nyo po ay 25.5. So, tanong, kung meron po ba kayong power factor corrections or yung aming device, makakatipid po ba tayo sa consumption? Yes! Yes! Okay, maraming salamat. By the way, meron pa po tayong, tulad na sinabi ni VP Mike, na ito yung 50 unit farad po natin. So, sa 50 unit farad, ang capacity load lang natin ay 7,000 kilo na electric bill. So, subukan po natin dito sa
pumbilya po. Konti lang. Mula sa 54.3 naging point 01. Halos wala na yung bayaran. Ano? Ay, grabe. So, ganun po kalagrabe yung parapak naman po doon. Okay. May isa sample po naman ako sa inyo, itong electric fan. Ito kaya, negative 10 na yun. Electric fan. Wala na kayong babayaran. Ano po? Electric pan. Okay. Number 1 muna. Number 3 mo. Ano to? Number 1? Okay, mapapansin nyo po dito, okay, 50 po yan. Number 3. Number 3 po, 56. Tapos number 1, 46. 49. And then number 2, 50. naging 57, 60. And then number 3, naging 60. Okay, ibig sabihin habang lumalakas ang inyong electric fan sa number 3, mas malaki ang konsumo nyo na ng voltages. Okay, gamitan po natin ang power factor corrections. Diyan. Boom, naging 29.4. Okay, and then subukan po natin sa 50 unit farad. Yung number. Yan, 2.3 na lang. Wow, grabe magic. Ang galing Mga naman. medalya. Okay, so yung ganun po kagrabe. Magic po talaga. Talagang bababa po ang ating kuryente po sa bahay po natin. Mhm. And then, okay. Electric pan po yan. Okay, mag-demo naman po tayo dito sa electric fan, mga resistive. Ito yung mga heating elements o heating device na alam po natin na lumalaman po ito ng kuryente sa ating bahay. So, subukan ko po itong aming electric kettle kung gaano po kalaki. May tubig po, baka walang tubig. Okay. 1.5. Okay. Yeah, pumapalo siya ng 2,413. 2,400. Grabe ang tinaas niya. Okay. Ito pong 25 unit farad natin ay may nakadesign po dito na nakadirekta po sa capacitor bank power po. Ito pong design po ito, itong outlet Yeah. na nakikita niyo po. Uulitin ko, ito lang po ay ginagamit sa mga resistive or yung mga heating elements tulad ng plancha, rice cooker, electric kettle, at electric stove yung coil. No, yun lang po, doon lang po. Ulitin ha, doon lang po sa apat na yun natin, gagamitin itong saksakan po ito. Okay? Mula po sa 2,300, gagamitan po natin ang power factor corrections. Try po Okay, natin. try po. Try natin. Okay. Yan. Gumana po yan. 103. 104. Wow, 2,000 down to 100. Almost 95%. Tama? Grabe. Okay. Ginagamit ko yan eh, kaya alam ko. Ayan. Yung kag-isa. 2,400 down to 100 watts po. Tagal lang po. Hindi po. Okay. Okay naman po. Okay po. Kumukulo po siya. Bakit Sir Mike sa ano po, doon sa 25 UF, matagal po Baka puno. hindi po tingnan lang po. Matagal. Palagi. Sige po. Sige. Pag-usapan natin mamaya. May delay release kasi yung ano natin. Release. Oo. Actually, yung rice cooker, ang ginagawa ko po sa amin, sa rice cooker namin, nilalagay muna namin sa pinakamin, tapos nakasaksak na po yung ating power po. And then, kumulo po, saka po natin ilalagay dun sa yung sa saksakan po ng capacitor pa. Opo. Ang laki po na ito. Actually, ako ay 6,300. Ipapakita ko, meron na po ako dito dala. Down to 2,800 noong August. And then September is down to 2,100. Yes. Opo. Kung gusto nyo makita, mamaya, adala ko naman po yung aking receiver ng ano. Meron po ako ng 25 UF and then yung 50. Yes.
Yes po. Okay? Ano pa ba? Okay na? Okay, okay. Q&A na? O, mamaya. Okay, balik ko na lang po ulit ang ating ano,